Laging nakadungaw sa kanyang bintana ang 8 taong gulang na batang lalaki na si Rico. Galing sa isang marangal at mayaman na pamilya ay mahigpit na pinagbawalan si Rico ng kanyang mga magulang na lumabas ng bahay dahil sa nag-iisang anak lang siya, kaya iniingatan siya ng sobra ng mga ito. Isang tanyag at kilalang physician surgeon ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay isang negosyante na nagbebenta ng mga mamahalin na alahas. May 5 katulong sila sa bahay at 5 gwardya sa labas, kaya walang pag-asa si Rico na makalabas ng kanilang bahay o kahit makatakas man lang. Gustong-gusto niyang makalabas ng kanilang bahay dahil kitang-kita niya lagi mula sa bintana niya yung mga batang kasing edad niya na masayang naglalaro sa likurang bahagi ng mansyon nila. Sobrang inggit siya sa mga ito dahil malayang-malaya silang nakakalabas ng bahay. Nakakabanding ang mga kaibigan at nakakapaglaro pa ng sabay-sabay. Habang siya naman ay puro laruan lang at gadgets ang kalaro at kasama lagi sa malaking kwarto niya. Ganon kalungkot ang naging childhood life ni Rico. Kahit yung pag-aaral niya ay sa bahay na lang din, laging kumukuha ng home tutor yung mga magulang niya upang di na siya magkaroon ng dahilan pa para makalabas ng bahay. Isang araw, habang umiiyak si Rico na nakahiga sa kanyang kama dahil sa labis na kalungkutan, ay biglang napabangon siya dahil sa narinig niyang ingay ng mga bata sa labas. Agad-agad siyang dumungaw sa bintana niya upang silipin kung ano yung dahilan ng sigawan at tawanan ng mga bata sa labas. At sa kanyang pagsilip ay nakita niya na masayang masaya na nagkukumpulan ang mga batang paslit. Narinig niya rin na nagpupustahan pa ang mga ito dahil naglalaro sila ng labanan ng mga gagamba. Yung ibang bata naman na nakita niya ay abalang-abala sa pag-akyat ng puno upang humanap ng mahuhuling gagamba. Manghang-mangha si Rico habang pinagmamasdan ang mga bata. Sa unang pagkakataon ay ngayon niya lang nakita na ganun kasaya ang mga bata. Kaya mula noon, tumatak na sa isip at puso niya na gusto niyang maramdaman ang ganung klaseng karanasan at gusto niyang makapaglaro ng labanan ng mga gagamba. Sobrang na-obsess siya sa gagamba at sa mga kakayahan nito. Ito na lang ang lagi niyang pinag-aaralan at sinasaliksik sa bawat pag-surf niya sa internet. Tuwang-tuwa siya tuwing nakikita niya ang mga larawan ng mga sari-saring gagamba sa Google. Laging laman ng kanyang imahinasyon na nakikipagpustahan at nakikipaglaban din siya ng sarili niyang gagamba sa kapwa niyang bata. Pero di kalaunan ay nalulungkot siya dahil naiisip niyang imposible siyang makalabas. Kaya labis na galit ang tinanim niya sa mga magulang niya mula noon. Sa paglipas ng mga araw ay binalak ni Rico na tumakas palabas ng bahay nila upang makihalubilo sa mga batang naglalaro ng labanan ng gagamba. Ang tanging naisip niyang paraan na lang ay tumalon mula sa bintana dahil yung mga bodyguard naman nila ay nakapwesto sa harapan ng mansyon nila at walang nagbabantay sa likod. Kaya kinuha niya agad ang pagkakataon na yun. Walang ano-ano'y bigla siyang tumalon pababa mula sa bintana niya. Pero di alintana ni Rico na sobrang taas pala ng tinalunan niya. Nung pagkabagsak niya sa lupa ay agad siyang nawalan ng malay. Habang yung mga bata naman ay dali-dali siyang tinulungan at pinaalam sa bodyguard ni Rico yung nangyari sa kanya.
Ilang buwan din ang lumipas mula nung nakomatose si Rico. Dahil sa aksidenteng yun at sa paggising niya ay nakita niya agad yung mga magulang niya. Siya ay nakakonfine pa rin sa ospital. Sa halip na sumaya yung mga magulang niya dahil sa nagising na siya, ay nagalit pa ng sobra ang mga ito. Hinampas siya ng sinturon ng tatay niya at sinampal naman siya sa muka ng nanay niya. Pinagalitan siya ng sobra dahil sa pagtalon niya mula sa bintana niya. Tanging iyak na lang yung nagawa ni Rico sa mga oras na yun. Pero yung galit na tinanim niya ay mas lalong lumalaki. Makalipas ang 20 taon ay ganun pa rin yung naging buhay ni Rico. Kahit malaki na siya ay di pa rin siya nakakalabas ng bahay. Kaya siya ay tuluyan ng nawala sa katinuan dahil nasa sukdulan na ang galit niya para sa mga magulang niya. Pero yung pagka-obsess niya sa gagamba ay nandun pa rin. Kaya isang hating gabi ay binalak niyang tumakas na naman. Hinintay niya yung pagkakataon na tulog na yung lahat ng tao sa bahay nila. Naging matagumpay naman ang pagtakas niya. Habang tulog ang lahat, ay agad niyang nilisan ang bahay niya. Animoy parang isang preso na sa unang pagkakataon ay nakalaya na sa selda. Sobrang saya ang naramdaman ni Rico sa mga oras na yun. Nagtatatalon siya sa tuwa at sumisigaw din habang humahalakhak. Kinumpul-kumpul niya ang ilang gramo ng lupa sa kanyang mga kamay at walang humpay itong ipinahid sa buong muka niya, dala ng sobrang ligaya na nadarama niya. At hindi na rin niya pinalampas pa ang pagkakataon na makahuli ng mga gagamba. Sobrang excited siyang makahuli sa unang pagkakataon ng mga gagamba. Agad niyang inakyat yung mga puno na nadaanan niya at hinuli yung mga sari-saring mga gagamba. Pagkatapos ay agad siyang umuwi sa kanila. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang kwarto at naglaro ng labanan ng gagamba. Sobrang saya ang bumalot sa buong pagkatao niya dahil sa wakas, nalaro niya na ang larong pinapangarap niya sa napakahabang panahon. Gabi-gabing lumalabas ng palihim si Rico at laging nanguhuli ng mga gagamba. Tapos pagka-uwi ay maglalaro ulit. Ganon yung naging eksena lagi sa mga nagdaang buwan. Hanggang sa dumating yung oras na nagsawa na siya. Dahil inisip niya na parang hindi na ito nakakasabik. Dahil pangbata lang naman ang larong ito at binata na siya. Hindi na ito nagbibigay pa ng sobrang aliw sa kanya. Habang siya'y nadidismaya sa pagkabagot ng gabing yun, ay bigla niyang naisip yung matagal ng galit na tinanim niya para sa mga magulang niya. Naalala niya kung paano pinagkait ng mga ito yung pagkakataon na magkaroon siya ng masayang childhood memory. Sinisi niya ang mga ito sa naging dahilan ng pagkawala ng saya niya sa paglalaro ng labanan ng gagamba. Kaya nung gabing yun ay tumatak sa isipan niya kung paano siya makakaganti sa mga ito. Ito na ang tamang pagkakataon upang bigyan niya ng matinding parusa ang mga magulang niya dahil naisip niyang matanda na ang mga ito at hindi na makakapalagpas sa kanya. Yung unang naging plano niya ay patayin na agad ang mga ito, pero naisip niya na nararapat lang na pahirapan muna sila ng sobra bago sila tuluyang paslangin. Ilang araw din ang nagdaan at ilang plano din ang nagawa ni Rico, pero ang mga planong ito
ay hindi nagbigay ng matinding satisfaksyon sa kanya. Habang siya'y nag-iisip ng iba pang plano, ay biglang may dumaan na maliit na gagamba sa kanyang kamay. Habang pinagmamasdan ni Rico, ang gagambang ito ay may unti-unting plano ang nabuo sa isipan niya. Nang mabuo na ito, ay agad siyang kumuha ng isang lapis at papel at inisketch niya ito. At sobrang namangha siya sa naging kalabasan ng pagguhit niya. Isang imahe ng taong gagamba ang nagawa niya. Isang nakayukong tao na may nakasabit at nakadikit na mga hita ng tao sa magkabilang bahagi ng likuran na parang nagsisilbing galamay ng gagamba ang porma ng katawan nito. Tapos sa bandang ulo naman ay may mga pugot na ulo ng tao ang nakadikit sa tabi ng ulo ng tao na parang magsisilbing mga mata nito. Sobrang natuwa si Rico sa planong naguhit niya. Sa wakas ay may napakagandang plano na siya na isasagawa para sa paghihiganti niya. Gagawin niyang human spider ang mga magulang niya at ipaglalaban niya ang mga ito na parang labanan ng mga gagamba. Sa ganitong paraan ay maglalaho na ang pagkabagot niya at mabubuo na rin yung labis na saya na pinagkait sa kanya ng mga magulang niya nung bata pa siya.